Kumusta mga kasaliksik? Noong Nobyembre 19, pinalawak ni Vladimir Putin ang doktrinang nuklear ng Russia. Idineklara na anumang malaking pag-atake, nuclear man o conventional, ay maaaring maging dahilan para maglunsad ng nuclear strike ang Russia. Nagbanta pa si Putin na maaaring targetin ang Ukraine at ang mga kaalyado nitong gaya ng Estados Unidos at United Kingdom kung patuloy nilang susuportahan ang Kyiv. Layunin nitong takutin ang kanluran upang umatras. Ngunit sa halip na takot, natanggap ni Putin ang matigas na babala mula sa China. Mismong China, isa sa mga iilang kaalyado ng Russia, ang nagsabi na tigilan ni Putin ang kanyang mga banta sa paggamit ng armas nuklear. Kung hindi, ay magkakaroon ito ng mga seryosong kahihinatnan. Ang babalang ito ay malaking dagok sa imahe ni Putin at sa relasyong pampolitika ng Russia at China na unti-unting nagiging masalimuot. Noong Nobyembre 4, iniulat ng politiko na nagbigay si Chinese President Xi Jinping ng pinakadirektang kritisismo laban sa espesyal na operasyong militar ni Putin. Pinayuhan ni Xi si Putin na huwag gumamit ng armas nuklear upang pabagsakin ang Ukraine. Hinimok din niya si Olaf Scholz, ang Chancellor ng Germany, na magsulong ng negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa isang pahayag na inilabas ng Xinhua, ang state news agency ng China, sinabi ni Xi na dapat magsanib puwersa ang buong mundo upang tutulan ang paggamit o pagbabanta sa paggamit ng mga armas nuklear. Idiniin niyang hindi dapat gamitin ang mga sandatang nuklear at hindi maaaring manalo ang isang nuclear war. Bagamat tila pangkalahatan ang panawagan ni Xi, malinaw na si Putin ang pinatutungkulan nito dahil tanging Russia lamang ang bansang nagbibigay ng nuclear threats sa kasalukuyan. Ang pahayag na ito ni Xi ay isang ditahasang mensahe kay Putin na dapat niyang kontrolin ang kanyang mga banta. Subalit, binaliwala ni Putin ang babala. Pagsapit ng Nobyembre 19, opisyal na ipinatupad ng Russia ang bagong doktrina nito na nagbabanta hindi lamang sa Ukraine kundi pati na rin sa Estados Unidos, United Kingdom at France. Mga bansang may kakayahang nuklear. Dahil dito, nagbigay ng mas matinding babala ang Beijing noong Nobyembre 20. Sa isang press conference, ipinahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na mahigpit na minamatyaga ng China ang mga banta sa seguridad na dulot ng krisis sa Ukraine. Idiniin niya na hindi dapat gamitin ang mga armas nuklear at kailangang magpakita ng pagpipigil ang lahat ng panig upang mapigilan ang isang krisis. Nanatili ang China sa posisyong neutral pagdating sa digmaan sa Ukraine. Subalit ang kanilang mga pahayag ay halatang may halong pag-aalala. Marahil naniniwala ang Beijing na nagiging mas delikado ang mga hakbang ni Putin at hindi nito nais na maging bahagi ng isang sitwasyong maaaring magdulot ng pandaigdigang nuclear war. Matagal nang ipinapahiwatig ng China ang kanilang pagtutol sa mga banta ni Putin. Iniulat ng Guardian noong Hulyo 2023 nasa isang pribadong pag-uusap sa pagitan ni Xi at Putin. Pinayuhan ni Xi ang leader ng Russia na huwag gumamit ng mga armas nuklear laban sa Ukraine. Bagamat itinanggi ng Kremlin ang ulat na ito, kitang-kita ngayon na patuloy ang panggigipit ng China upang pababain ang tensyon. Mananatili kayang matigas si Putin sa harap ng lumalaking galit ng kanyang kaalyado kung patuloy siyang magbibingi-bingihan sa mga babala ng China? Posibleng maging mas mahirap para sa kanya ang ugnayan sa Beijing, isa sa mga huling bansang kanyang maaasahan sa gitna ng tumitinding krisis. Hindi gaanong mahalaga ang pagtanggi ng Russia tungkol sa babala ni Xi Jinping noong Hulyo 2023. Kilala ang Russia sa paggamit ng propaganda upang pigilan ang pagkalat ng mga balitang hindi nila gusto.
Malaki ang posibilidad na nagbigay nga ng babala si Xi kay Putin sa isang pribadong usapan. Ngunit binaliwala ito ng Russia. Ngayon, naging mas lantaran na ang China sa kanilang mga babala. Dahil dito, hindi na maitatanggi ng Russia na hindi nila narinig o natanggap ang mga ito. Isang matalinong hakbang ito mula sa Beijing. Sa pamamagitan ng kanilang pahayag, nililinaw ng China ang kanilang posisyon laban sa paggamit ng armas nuklear. Kasabay nito, inilalapit din ng China ang kanilang sarili sa kanluran na tinatarget ng bagong doktrina ng Russia at nananawagan kay Putin na bawasan ang tensyon. Ngunit bakit ngayon lang nagbigay ng matinding babala ang China? At ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng dalawang bansa? Dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Ang lantad na babala ng China ay nagpapahiwatig na posibleng mawala ng suporta si Putin kung magpapatuloy siya sa kanyang nuklear na pananakot. Bagamat ipinahayag ng Russia at China na meron silang no-limits partnership, maraming palatandaan na nagkakaroon na ng lamat ang kanilang ugnayan. Halimbawa, sa isang pahayag noong Mayo 2024 na nagdiriwang ng ika-70, 5 anibersaryo ng kanilang relasyong diplomatiko. Wala ni isang banggit tungkol sa no-limits partnership. Sa parehong buwan, bumisita si Putin sa Beijing at inilarawan niya si Xi bilang parang kapatid. Ngunit si Xi, sa halip ay tinawag lamang si Putin na mabuting kaibigan at kapitbahay. Positibo, ngunit hindi gaanong matibay. Mas madaling talikuran ang isang kaibigan kaysa sa isang kapatid, at ito ay masamang senyales para sa Russia. Lalo pang lumalala ang sitwasyon para sa Russia dahil umaasa ito sa China bilang pangunahing trade partner nito matapos ang mga matitinding parusa na ipinataw ng kanluran noong Pebrero 2022. Noong 2023, umabot sa $240 bilyong ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng China at Russia. Sa taong ito, mula Enero hanggang Oktubre, umabot na ito sa $202 bilyong. Hindi lamang kalakalan ang inaasahan ng Russia mula sa China. Sa mga nakalipas na taon, nagbigay ang China ng mga dual-use components, mga produktong pangkomersyal na maaari ring gamitin sa militar. Sa ganitong paraan, nakapagbigay ang China ng suporta kay Putin nang hindi direktang nagbibigay ng armas. Ngunit, kung itutuloy ni Putin ang kanyang mga nuklear na banta, posibleng mawala ang mahalagang kalakalang ito. Ayaw ng China na makaladkad bilang alyado ng isang bansang naglunsad ng armas nuklear dahil malaki ang magiging epekto nito sa kalakalan nila sa kanluran. Kasabay ng pinansyal na aspeto, salungat din ang doktrina ng nuklear ng China sa paniniwala ng Russia. Mula noong naging nuclear capable ang China noong 1964, naninindigan ito sa no first use policy. Hindi ito gagamit ng armas nuklear maliban na lang kung una silang atakihin gamit ang nuklear na armas. Muli nilang kinumpirma ang patakarang ito noong Hulyo 2024. Samantala, umaasa si Putin na makasandal sa arsenal ng China para palakasin ang kanyang banta laban sa kanluran. Ang Russia ay may 5,058 armas nuklear ayon sa Arms Control Association. Kabilang dito ang 1,500 strategically deployed na armas at 4,300 tactical nukes. Dagdag pa ang 500 armas nuklear ng China at ang inaasahang mahigit 1,000 armas na kanilang itatayo hanggang 2,035. Maaaring makapagpalakas ito ng mga banta ni Putin. Ngunit malinaw na hindi makikiayon ng China sa agresibong doktrina ng Russia. Ang patuloy na pananakot ni Putin ay hindi lamang naglalagay sa Russia sa panganib, kundi tinutulak din ng China na muling suriin ang kanilang relasyon. Kung hindi titigil si Putin,
maaaring tuluyan ng lumayo ang Tsina at mawawala sa Russia ang isa sa pinakapinagkakatiwalaan nitong kaalyado at pangunahing tagapagbigay ng kalakal. Ang China at India lamang ang mga nuclear nations na may no first use policy, isang malinaw na pagkakaiba sa bagong doktrina ng Russia. Si Vladimir Putin, sa ilalim ng kanyang doktrina, ay pinapayagan ang sarili na gumamit ng mga armas nuklear kahit sa malawakang konvensyonal na pag-atake, hindi lamang sa mga banta ng nuklear. Handa siyang umatake sa mga bansang walang armas nuklear tulad ng Ukraine at nagtakda rin ng patakaran na maaring maglunsad ng preemptive strikes kung sa tingin nila ay may nakaambang pag-atake. Salungat na salungat ang mga ito sa paniniwala ng China na nais manatiling malayo sa anumang alyansa sa isang bansang magpapasya na magpapasabog muna, magtatanong na lang pagkatapos. Malinaw na mayroong philosophical differences sa pagitan ng Russia at China pagdating sa paggamit ng mga armas nuklear. Ang huling babala ng China kay Putin ay nagpapakita na hindi sila sumasang-ayon sa doktrina ng Russia at posibleng handa silang bumitaw sa kanilang alyansa kung ipipilit ni Putin ang kanyang mga banta laban sa Ukraine at kanluran. Noong Enero 2022, nilagdaan ng China, Russia, Estados Unidos, France at Great Britain ang isang pahayag na nagpapatibay na hindi maaaring manalo sa isang nuclear war, kaya't hindi ito dapat simulan. Ngunit makalipas lamang ang mahigit isang buwan, inilunsad ni Putin ang kanyang Special Military Operation. Mula noon, marami sa kanyang mga banta at desisyon ay laban sa diwa ng pahayag na iyon, na lalong kinababahala ng China. Ngunit, bukod sa pag-aalala para sa Russia, pinoprotektahan din ng China ang sarili nitong interes. Alam nilang kung gagamit ng nuklear na armas si Putin, ituturing din silang kasabwat ng kanluran. Hindi kakayanin ng Beijing ang ganitong paratang, lalo na't patuloy na tumitindi ang presensya ng Estados Unidos sa rehiyong Indo-Pasipiko. Sa ikalawang kalahati ng 2024, lalo pang pinatibay ng Estados Unidos ang kanilang extended deterrence policies, kasama ang Japan at South Korea. Noong Setyembre, nagkaroon ng mga pagpupulong ang tatlong bansa na nagpatibay ng kanilang mga kasunduan para sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ang mga kasunduang ito ay naglalagay sa Japan at South Korea sa ilalim ng nuclear umbrella ng Estados Unidos, na lalong nagpapahina sa kakayahan ng China na maging pangunahing power player sa Indo-Pasipiko. Sa madaling salita, ang patuloy na nuklear na banta ni Putin ay nagiging dahilan para palakasin ng Estados Unidos ang kanilang impluwensya sa rehiyon, isang bagay na hindi nais ng China. Dahil dito, ang babala ni Xi kay Putin ay hindi lamang dulot ng philosophical differences, kundi pati na rin ang epekto ng mga aksyon ng Russia sa posisyon ng China sa rehiyon. Ang relasyon ng China at Russia ay unti-unting nagiging marupok. Kung itutuloy ni Putin ang kanyang mga banta, mas malamang na tuluyang iwan ng China ang kanilang alyansa kaysa hayaang madamay sila sa posibleng nuclear escalation. Dagdag pa rito, nagiging maingat ang China dahil sa mga parusang ipinataw ng kanluran laban sa Russia. Ayon sa Castellum, mula Pebrero 2022 hanggang Agosto 2024, ipinataw ng kanluran ang 19,535 sanctions sa Russia, kasama ang halos 3,000 na nauna ng ipinataw. Ang pinakahuling mga parusa ng Estados Unidos ay nakatuon sa mga bangko ng Russia na ginagamit sa mga international transactions, kabilang ang mga mahalagang kalakalan ng langis at gas. Ang resulta nito ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Russia, na makikita sa pagbagsak ng ruble sa 100
at 14 laban sa dolyar noong Nobyembre 27. Ang mga ito ay malinaw na nagpapakita ng lalong lumalalim na problema para sa Russia. Sa patuloy na presyo ng kanluran at paglayo ng China, lalong nagiging mahirap para kay Putin na mapanatili ang suporta mula sa Beijing. Ang kanyang nuklear na banta ay hindi lamang naglalagay sa mundo sa peligro, kundi nagbubukas din ng mga bagong hamon para sa matagal niyang kaalyado. Sa matagal na panahon, umasa ang Russia sa China upang matulungan silang malampasan ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Subalit, hindi rin nakaligtas ang Beijing sa mga epekto nito. Noong Mayo 2024, nagpatupad ang Estados Unidos ng parusa laban sa mahigit 12 kumpanyang Chinquito na pinaghihinalaang tumutulong sa digmaan ni Putin sa Ukraine. Kasabay nito, inilunsad ang mga bagong export restrictions na naglalayong pahinay ng kakayahan ng China na makagawa ng mga advanced semiconductors. Bukod pa rito, haharap ang China sa posibilidad ng malawakang tariffs sa pagpasok ng bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump sa Enero 2025. Hindi ikinatutuwa ng Beijing ang mga parusang ito, ngunit nauunawaan nilang ang relasyon nila sa Russia. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila targetin ng Estados Unidos. Noong Abril, sinabi ni outgoing US Secretary of State Antony Blinken sa Beijing na pinalalala ng China ang pinakamalaking banta sa seguridad ng Europa mula noong Cold War. Nababalot ng panganib ang ugnayan ng China at Russia, hindi lamang sa philosophical differences sa paggamit ng armas nuklear, kundi pati na rin sa epekto nito sa kalakalan. Malinaw ang sitwasyon. Mas mahalaga para sa Beijing ang relasyon nito sa Estados Unidos kaysa sa Russia. Noong 2023, umabot sa 45 bilyong dolyar kada buwan ang kalakalan ng US at China, at umakyat pa ito sa halos 57.62 bilyong dolyar noong Oktubre. Sa konserbatibong estima, lumampas sa 500 bilyong dolyar ang kabuuang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa noong nakaraang taon, doble ng halaga ng kalakalan ng China at Russia. Ang patuloy na pananakot ni Putin gamit ang mga armas nuklear ay nagdudulot ng panganib sa kalalakalan ng China sa US. Ang mga darating na taripa at patuloy na presensya ng US sa rehiyong Indo-Pasipiko ay dagdag na suliranin para sa Beijing. Ang pinal na babala ni Xi kay Putin ay hindi lamang para sa kaligtasan ng mundo, kundi para rin sa proteksyon ng ekonomiya ng China. Bukod dito, lalong nababahala ang China sa lumalalim na relasyon ng Russia at North Korea. Ang kanilang kasunduan sa depensa ay nagbibigay ng tensyon sa Beijing na nais panatilihin ang impluwensya nito sa Pyongyang. Ang alyansa ng Russia at North Korea ay lumalabas na hindi na kapaki-pakinabang para sa China, at tila nakikita ng Beijing ang Russia bilang banta sa kanilang posisyon sa rehiyon. Gayunpaman, mayroon ding mga naniniwala na ang mga babala ng China ay pawang smokescreen lamang upang pagtakpan ang tunay na intensyon nilang suportahan ang Russia. Ayon kay Gordon G. Chang, may akda ng The Coming Collapse of China. Malakas pa rin ang alyansa ng dalawang bansa. Nakikita umano ni Xi kay Putin ang isang leader na handang labanan ang sistema ng kanluran na hindi niya magawa ng direkta. Bagamat gumagamit din ng nuklear na retorika ang China noong mga nagdaang taon, gaya ng binalaan nila ang Japan noong Hulyo 2021 ukol sa Taiwan, at ang Australia nang sumali ito sa AUKUS. Kakaiba ang estilo ni Xi kumpara kay Putin. Si Xi ay nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa posibleng panganib ng nuklear na digmaan, samantalang si Putin ay tahasang nagbabanta at naglalatag ng mga mekanismo para magsimula ng digmaan kahit sa non-nuclear circumstances.
Mahalaga para kay Xi na ipakita ang kanyang kontrol sa global na geopolitika sa kanyang sariling paraan. Ang patuloy na banta ni Putin ay hindi lamang naglalagay sa mundo sa panganib, kundi pati na rin sa plano ng China na palawakin ang kanilang impluensya. Sa huli, may dalawang posibilidad. Una, ang China ay tunay na naglalayong wakasan ang kanilang alyansa sa Russia kung lalampas si Putin sa kanilang itinatakdang linya. Ikalawa, posibleng isang estratehiya lamang ito upang iligaw ang atensyon ng kanluran habang patuloy nilang sinusuportahan ang Russia sa likod ng tabing. Sa alinmang kaso, malinaw na isang mahalagang babala ang ipinadala ng Beijing. Kung hindi titigil si Putin sa kanyang nuklear na retorika, maaaring tuluyan ng bumitaw ang China sa kanilang matagal ng ugnayan.